Na? Magandang hapon po mga kabukid, dahil hapon na naman ay ako'y magluluto na ng aming ulam panghapunan. This time, hindi na muna ako mag-iisip ng uulamin namin na tatlo ngayon dahil mayroong pasalubong si Daddy B na bangus galing Pangasinan. Kaya naman, dito na ako sa ref na malengke. Kinuha ko na yung bangus from dagupan, ang kangkong, kamatis, sili na green haba, sitaw, luya at sibuyas na panghalo ko sa bangus na aking iluluto. Inuna ko ng hinimay itong kangkong na 20 pesos ang isang tali. Share ko lang, dito kasi sa Maynila, pati dahon ng kangkong ay isinasama sa pagluto. Doon kasi sa amin sa probinsya, ang kinakain sa kangkong ay talbos na tangkay lang at talagang walang dahon. At pagkatapos kong himay-himayin ang kangkong, isinunod ko naman itong isang taling sitaw na 20 pesos din ang halaga. Ang tawag nga po pala naming mga Ilocano dito sa sitaw ay utong. Masagwa po pakinggan, pero tunay. Hindi ko po nilahat ang isang taling utong, hinati ko lang po para mayroon pa sa bukas. At pinagpuputol ko lang po ito ayon sa haba na gusto ko. Matapos kong himayin itong mga kangkong at sitaw ay pinaghugasan ko na muna itong mabuti ang mga gulay at samya na aking ihahalo sa inasimang bangus. Ay kaswerte nung dalawa kong kasama din sa boarding house, may masipag silang taga-bukid na naging taong bahay. Yung dadating sila dito galing trabaho tapos hahainan ko ng masarap na hapunan ay talagang ang pagod nyo ay hindi nyo na mararamdaman. At pagkatapos kong hugasan ang mga gulay, isinunod ko naman itong 4 na pirasong hiwa ng bangus. 4 na piraso lang po talaga kasi sakto lang po itong iluluto ko para sa aming panghapunan. Ang luto ko po sa bangus ay inasiman sa kamyas at kamatis at pinaglalagyan ko po muna ito ng mga asin. Dahil ako po muna ay maghihiwa ng kamatis, 3 pirasong kamatis lamang ito at pinaghahati ko sa 4 na piraso. Sunod ay nagbalat ako ng 1 pirasong sibuyas at aking pinaghihiwa na din. Aba, isang himala, hindi ako pinaluha nitong sibuyas na ito. Minsan kasi, ito lang ang nagpapaiyak sa akin. Danas niyo po ba mga kabukid din? Lastly, hiwain na din natin itong luya. Nabalatan ko na po iyan. Pinaghihiwa ko lang ng pahaba. Pag ako ay nagluluto ng isda na may sabaw, ako po ay sadyang naglalagay ng luya para po matanggal ang lansa. At dahil tapos ko nang i-prepare ang mga kailangan, tara na po mga kabukid sa aming munting lutuan. Isinalang ko na ang paborito kong kawali na regalo pa sa akin nung ako'y ikinasal. Pwede din kasi dito magluto ng may sinabaw. At sisimulan ko ng magluto, naglagay muna ako ng tubig sa kawali na tama lang para sa bangus na aking aasiman. Sunod naman ay inilagay ko na itong mga hiniwa kong kamatis, sibuyas at luya at naglagay na din ako ng buong paminta. Saka ko ito papakuluan. Itong luto na ito ay turo sa akin ni Daddy B. Kapag kumukulo-kulo na, atin ang lalagyan ng pampalasa. Naglagay ako ng asin at MSG na tama lang. Pagkatapos, inilagay ko na itong 4 na pirasong hiwa ng bangus. Matanong ko nga kayo mga kabukid, sa parte ng bangus, ano po ang paborito nyo? Ako po kasi ay ulo. Pagkatapos ay inilagay ko na rin itong mga sitaw at lalagyan ko na din ito ng dried kamyas na ginawa ko pa noong ako'y nasa Mindoro. At kapag ako'y nagluluto, ay tinitikman ko talaga kung tama na ang lasa o kulang pa. Dahil sa unang tikim ko ay matabang, ay nagdagdag ako nitong patis na dato puti. Baka naman, dato puti, patis. At naglagay lang ako ng sakto lang para sa aking panlasa nitong luto ko na inasimang bangus. Dahil kumulo na ulit, inilagay ko na itong kangkong. Ang gusto ko nga pala sa mga gulay ay tamang half cook lang ang pagkakaluto. Isinabay ko na din tong sili na medyo magpapanghang dito sa aking niluto. At ayan na ang aking inasimang bangus. Yung mga ganitong klase nga pala ng ulam ay madalang ko lang matikman sa amin nung ako'y nasa Mindoro pa. At dahil dumating na ang aking mga amo, ay hala, ako ay maghahain na nitong masarap na luto ko sa bangus. Habang ako ay naghahain, ako po muna ay magsha-shoutout mga kabukid. Shoutout po kay Sir Daryl Malto from Paso de Blas Market. Shoutout po kay Sir Andy Zambrano from Bacoor, Cavite. Shoutout po kay Sir RJ Española from Bel Air, Makati City. Shoutout po kay Sir Joel Vius
Juice from Damnam, Saudi Arabia. Shoutout po kay Sir Bonyok de la Luna. Shoutout po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Ma'am Carmen and Sir June Capistrano from Winnipeg, Canada. Shoutout po kay Tita Texas from USA. Shoutout po kay Sir Peter and Ma'am Leonie from USA, California. Shoutout po kay Tatay Amang, Sir Phil, Sir Tony, Ma'am Sylvia, Ma'am Estelita from Canada. Shoutout po sa lahat ng mga Cayetanus family from Canada at shoutout po sa lahat-lahat ng ating mga kabukid all around the world. Balik na muna tayo dito sa aking niluto na inasimang bangus. Ayan na nga, pagkahain ko ay mukhang madami silang makakain. Aalokin ko na po kayo mga kabukid. Kain po na naman tayo. At salamat Lord sa dinner po namin ngayon. Dahil una silang nagsipagsandok, talagang hindi nila ginalaw ang paborito ng taong bahay sa parte ng bangus. Tapos yung belly. Masarap na? Turo ang pinagyan natin. Todo ang tanong ko sa kanila kung masarap ang luto ko dahil first time ko lutuin ang ganito sa bangus at oo agad ang sagot ni Ading. Di nga, tunay? Baka naman gutom ka lang. Pero tunay na masarap kaya subukan mo na din ito kabukid. So paano? Hanggang dito na lang ang vlog ng taga-bukid na naging taong bahay. Bye-bye mga kabukid! I love you all!